May mga tao talaga na sadyang pinagtatawanan pa ang kanilang kapwa na hindi nakakaahon sa kahirapan. Imbis na tulungan ay nagagawa pang hamakin at pagyabangan. Ikaw, naranasan mo na bang maliitin ka ng ibang tao dahil sila ay mas mayaman? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Masayang masaya ang lahat ng mga estudyante dahil ngayong araw ay nakatapos na sila sa kanilang pag-aaral. Kanya-kanya na sila ng buhay at magsisimula na silang maghanap ng kanya-kanyang mga trabaho. Uy Susan, congrats nga pala sa'yo. Kahit mahirap lang kayo, ay nakapagtapos ka naman sa iyong pag-aaral. Higit sa lahat ay ikaw pa ang summa cum laude sa ating paaralan. Nakangiting sabi ni Catherine. Simula noon ay hindi na sila nakita-kita dahil magiging abalan sila sa kani-kanilang buhay. Maraming magandang trabaho ang nag-aabang kay Susan at marami siyang imbitasyon na natatanggap mula sa malalaking kumpanya. Wala na siyang poproblemahin at mamimili na lamang siya ng gusto niyang pasukan. Nagbunga na talaga ang lahat ng mga paghihirap ko. Maraming salamat po talaga, Nay. Pangakong hindi ko po kayo pababayaan. Masayang sabi ni Susan. Sige na anak, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Gusto ko munang magpahinga dahil alam mo naman na nahihirapan na talaga akong kumilos. Mahinang sagot ni Aling Martina. Kinabukasan ay agad nakapagdesisyon si Susan kung saan siya papasok ng trabaho. Kaso nga lang, sa kanyang pag-uwi ay nakita niya ang kanyang ina na walang malay. Agad niya itong dinala sa pinakamalapit na pagamutan at nalaman na lamang nila na na-stroke si Aling Martina. Oh Diyos ko, tulungan niyo po kami. Kami na lamang po ni nanay ang magkasama sa aming buhay. Huwag niyo po siyang kunin sa akin. Umiiyak na sabi ni Susan. Nang dahil doon ay hindi siya nakapasok sa trabaho dahil hindi niya naman pwedeng iwanan mag-isa ang kanyang ina. Siya lamang ang pwedeng mag-alaga dito dahil malayo sila sa kanilang mga kamag-anak. Nakahiga lamang sa kama si Aling Martina dahil hindi na rin ito nakakatayo at higit sa lahat ay hindi na rin ito nakakapagsalita. Nay, huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko po kayo iiwan. Gagawin ko po ang lahat para mabuhay po tayong dalawa. Malungkot na sabi ni Susan. Tanging pagtulo na lamang ng mga luha ang naisagot ng kanyang nanay. Senyales ito ng pagiging malungkot dahil pwedeng hindi na matupad ng kanyang anak ang mga pangarap nito nang dahil sa kanya. Huwag na po kayong umiyak. Wala naman pong problema. Mas mahihirapan po ako kung iiwanan ko po kayo na mag-isa. Paliwanag ni Susan. Isip ng paraan si Susan kung ano ang kanyang magiging hanap buhay. Hindi niya pinapahalata kay Aling Martina na talagang nahihirapan siya at sobra-sobra talaga ang kanyang panghihinayang dahil nakatapos naman siya sa kanyang pag-aaral. Paano na to? Hindi naman ako pwedeng magtrabaho sa labas dahil hindi ko pwedeng iwanan si nanay. Saan ako kukuha ng pera para makakain kami? Oh Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Malungkot na sabi ni Susan sa kanyang sarili. Kinabukasan ay napadaan si Susan sa tindahan ng tinapay. Nakikita niya ang mga tao na umaangkat dito at inilalako sa kanilang bayan. Tama, wala pang nagtitinda ng tinapay sa amin. Pwede ako magtinda sa harapan ng pang-umagahan. Sa ganitong paraan ay hindi ko mapapabayaan si nanay, sabi ni Susan. Gamit ang kanyang natitirang 500 piso ay ibinili niya ito ng pandesal. Nagtinda siya sa harapan ng kanilang bahay at sa awa naman ng Diyos ay maraming kapitbahay ang sumuporta sa kanya. Alam kasi ng mga ito na sobrang hirap talaga ng pinagdadaanan ng dalaga. Hayaan mo Susan, may awa ang Diyos. Isang araw ay makakaahon din kayo sa inyong kahirapan. Wala naman kaming maitutulong sa'yo dahil pare-pareho lang tayong mahirap. Sa'yo na lang kami bibili ng aming pang-umagahan. Malungkot na sabi ni Aling Amor na kaibigan ng kanyang ina. Maraming salamat po tita. Malaking tulong na po sa akin na bumibili kayo ng pandesal tuwing umaga. Magalang na sagot ni Susan. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon ay ganito na lamang ang naging takbo ng buhay ng dalaga. Hinding-hindi siya nagrereklamo kahit pinagsasabay niya ang pagtitinda at pag-aalaga sa kanyang ina. Pinapaliguan niya si Aling Martina na parang ang babae na ang gumagawa ng lahat ng bagay para lamang hindi mahirapan ang matanda sa kanyang buhay.
Lumipas ang isang araw ay dumaan ang malakas na bagyo. Nang dahil doon ay wala masyadong bumibili sa kanya at hindi pa niya nababawi ang kanyang pinuhunan sa mga araw na iyon. Paano na to? Wala kaming kakainin. Isang kahig isang tuka lang ako tapos 50 pesos pa lang ang napagbebentahan ko. Malungkot na sabi ni Susan. Sila na lamang ang kumain ng natitirang pandesal at paulit-ulit itong humihingi ng kapatawaran sa kanyang ina. Tumulo na lamang ang mga luha ng babae sapagkat parang malapit nang sumuko ang kanyang sarili. Kakayanin ko to para kay nanay. Kung sakaling sumuko ako, ay parang isinuko ko na rin ang kanyang kalusugan. Kailangan kong kumilos para sa aming dalawa. Positibong sabi ni Susan. 2 araw ang lumipas ay tanging pandesal lamang ang kinakain ng mag-ina. Naging maganda na ang panahon kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtitinda. Ngunit maya-maya lamang ay napansin niya ang isang grupo ng kababaihan. Pamilyar sa kanya ang mukha ng mga ito at nang dumaan ng mga ito sa kanyang harapan ay napangiti ang kanyang mga labi. Catherine, hindi ba ako nagkakamali? Ikaw ba talaga yan? Rose, Angelica, saan naman kayo pupunta? Masayang bati ni Susan. Susan, diyan ka pala nakatira? Bakit naman parang bagsak na bagsak ang itsura mo? Saan ka ba nagtatrabaho? Tanong ni Catherine. Sa totoo lang ay wala akong magandang trabaho. Nagtitinda lamang ako ng pandesal. Sa tingin ko ay meron na kayong magandang trabaho. Nakayokong sagot ni Susan. Ngunit hindi inaasahan ni Susan ang magiging reaksyon ng kanyang dating mga kaklase. Tumawa ang mga ito ng malakas at tiningnan siya ng mga ito simula ulo hanggang paa. Ano? Di ba ikaw ang summa cum laude? Nakakatawa ka naman, Susan. Ako, isa na akong manager sa bangko. At si Rose at Angelica naman ay nagtatrabaho na sa isang kilalang barko. Nagkita-kita lang kami para mamasyal sa Boracay. Natatawang sabi ni Catherine. Tama, malaki na ang kinikita naming pera. Susan, kung ganyan lang din pala ang gusto mo sa buhay mo, sana ay hindi ka na nag-aral. Nagsayang ka lang ng oras at panahon. Dagdag ni Angelica. Halos mapalood si Susan sa mga pangmamaliit sa kanya ng mga ito. Hindi naman nila naiintindihan ang sitwasyon ng kanyang buhay, ngunit agad siyang nakatanggap ng panghusga. Pagkatapos noon ay biglaan na lamang umalis ang mga ito sa kanyang harapan nang hindi man lamang nagpapaalam. Imbis na malungkot ito sa kanyang dinaranas, ay nagawa pa siyang mapagtawanan. Kung sino pa ang gumanda ang buhay, ay sila pa ang nagkaroon ng hindi magandang asal. Dapat nga ay magpasalamat sila dahil hindi ito nangyayari sa kanila. Umiiyak na sabi ni Susan. Nang dahil doon ay lalo niyang pinagsikapan na kumita ng pera. Sa hapon ay balak na rin niyang magtinda ng ulam. Tanghaling tapat ay nagpaalam si Susan kay Aling Martina na bibili lamang ito ng mga sangkap sa palengke. Napadaan siya sa isang gusali at naisipan niyang tumaya ng loto. Hindi naman masama kung tumaya ako. Magbabaka sakali lang naman ako na baka baguhin ito ang aming buhay. Seryosong sabi ni Susan sa kanyang sarili. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa palengke. Nang makauwi siya sa kanilang bahay ay agad siyang nagluto ng ulam na ibebenta niya mamayang hapunan. Tita Amor, may tinda po akong ulam mamaya. Sa akin na lamang po kayo bumili ng panghapunan. Nakangiting sabi ni Susan. Pasensya ka na iha pero wala pa kaming pera. Nagtitipid kasi ako dahil natanggal sa trabaho ang aking asawa. Malungkot na sagot ni Aling Amor. Dumaan ang hapon ay kakaunti lamang ang bumili sa kanya. Halos lahat ng tao sa kanilang lugar ay may hirap kaya halos lahat ay nagtitipid ng pera. Problemado talaga si Susan dahil masisira lamang ang kanyang panindang ulam. Sa pagsapit ng gabi ay ipinamigay na lamang niya ang mga ito kaysa naman masira ito at masayang. Bumuhos ang luha sa mga mata ng babae dahil hindi na talaga niya malaman kung paano pa siya magsisimula. Habang tulog si Aling Martina ay pinagmasdan niya ang mukha ng matanda. Nay, patawarin niyo po ako. Naghirap kayo na pag-aralin ako, ngunit napunta lamang sa wala. Umiiyak na sabi ni Susan. Nagsalin si Susan ng ulam sa plastik upang bigyan si Aling Amor. Nakita na lamang niya ito na nanghihinayang. Sayang naman, may nanalo na sa loto.
Sobrang swerte niya naman dahil biglang magbabago ang kanyang buhay. Uy Susan, maraming salamat nga pala dito sa ulam. Balita ni Aling Amor sa babae. Sa pag-uwi ni Susan ay agad niyang tiningnan ang kanyang tiket. Hindi siya makapaniwala na siya ang nakakuha ng malaking halaga. Paulit-ulit niya itong tiningnan ngunit hindi talaga siya nagkakamali. Siya talaga ang nanalo ng malaking halaga ng pera. Mayaman na kami. Sa wakas ay may ipapagamot ko na si nanay at magbabago na ang aming buhay. Umiiyak na sabi ni Susan. Isinikreto niya sa ibang tao ang tungkol dito. Ilang araw ang lumipas ay nakuha na niya ang kanyang premyo. Congrats po sa inyo. Kayo ang nanalo ng daan-daang milyong piso. Masayang sabi ng isang babae. Agad niyang pinatingnan sa doktor si Aling Martina. Agad siyang nagpatayo ng mga bakery at mabilis itong kumita. Matalino naman kasi si Susan kaya agad niyang napagtagumpayan ang kanyang mga negosyo. Kumuha na rin siya ng katulong upang mabantayan ang kanyang ina nang sa ganon ay maging maluwag ang kanyang pagkilos. Isang buwan ang lumipas ay ginanap ang kanilang class reunion. Isa-isa silang nagkamustahan at hindi kinausap ng grupo ni Catherine ang babaeng si Susan. Ngunit nagtataka na lamang sila nang lapitan ito ng dati nilang mga guro. Binabati ng mga ito si Susan nang dahil sa naging tagumpay niya sa kanyang buhay. Ano? Binabati po nila si Susan dahil nagtitinda siya ng pandesal? Natatawang sabi ni Catherine sa isa nilang dating guro. Hindi mo ba alam na si Susan ang may-ari ng Susan Bake Shop? Marami na itong branch at ang balita ko ay nagtatayo pa ng ibang mga gusali sa iba't ibang bayan. Sagot ng guro. Hindi makapaniwala ang grupo ni Catherine sa kanilang mga narinig. Walang-wala na pala sila dito. Iba na pala ang Susan na kilala nila. Hindi sila makalapit dito, ngunit nang magbigay si Susan ng mensahe sa harapan ng stage, ay lalo silang napahiya. Sinabi kasi ng babae na kahit anong mangyari, ay dapat manatili tayo na nakatapak sa lupa. Hindi yung kapag nakatikim tayo ng kaunting yaman, ay mag-iibang tao ka na. Simula noon ay naging maayos ang buhay ng mag-ina. Unti-unti nang nakakalakad si Aling Martina at nakakapagsalita na din ito ng dahan-dahan. Tinulungan ni Susan ang kanilang mga kapitbahay na sumuporta sa kanya noong naghirap sila. Maraming dahilan kung bakit hindi tayo makakilos ng ating pangapang sarili. Huwag mong pagtawanan ang mga taong naghihirap dahil hindi mo naman alam ang kanilang pinagdadaanan. Huwag tayong maging mapagmataas ng dahil lamang sa yaman. Lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos, kaya hindi mo dapat gawin sa mahihirap na sila ay tapakan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.